At ang isusuot po natin ay maong na pantalon, kahit anong kulay, basta maong po. Tapos po, t-shirt ng Divine Mercy. Sarap po, inaumpahal na Apo Kunching, sino man na pinagkatiwalaan niya na alagad upang gamiting magbendisyon sa mga oras na yon, ibig sabihin po, pinagkaloob na din ang Espiritu ng ating Panginoon sa kanila. Kaya kung ano man ang katanungan nyo o na gusto nyong mabatid, magtiwala lang po kayo sa bawat alagad na ginagamit ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Ngayon po, merong pagbabago. Simula po sa darating na Lunes, ang magiging procedure po natin, ito pong 3 lane ng upuang ito, i-adjust na po siya. Ngayon po, lahat po ng magbebendisyon, nakahilera na po rito. Kasama yung mga nakaalagad na nakaposting kung saan sila, katapat nung magbebendisyon na alagad. Ngayon po, yung 3 row na nandito, at ang uunahin po munang papapasukin yung pong may mga karamdaman, katulad po ng mga stroke, yung hindi makalakad kasi po hindi po makakatagal na katayo. Yun po ang unahin papasukin dyan. May 2 cups po na nakabantay sa pinaka-main door at dito po yung 2 nakaposting. Tapos po yung nakaposting sa bawat alagad, nakatindig po doon. Ngayon po yung mga nanditong unang 3 lane at pag natapos na po yung mga may karamdaman, sila na po ang susunod na nakapila. Para pagka po, ang pagpapipila po, kung saan po kayo ibigay nung nakaposting dito, kung saan kayo alagad matapat, panaligan po nyo, wag po kayong mamili, kundi makipagniig po tayo sa ating Panginoon. Ang kininyo po na ang bawat katanungan nyo ay masasagot kung sino man ang matatapat sa inyo. Amen po ba yon? At kung sakali naman po may mga katwiran yung iba na minsan sinasabi nila kaya nila gusto kay Apo sapagkat magpapapatak sila. Binigyan po ng ating Panginoon ang karapatan si Cecil upang magpatak. Ngayon po, kung saan po kayo matapat, okay po, doon po kayo. At pagkatapos ng ano, pwede po kayong magpapatak kay Cecil pag tapos na po yung pagbe-bless. Amen po ba yon? Umpisahan po natin sa Lunes, ito pong 3 row na to, ito po i-adjust yung silya. Pagkatapos po niyan, yung mga nandun pong silya doon, itatabi na po yon kasi po, para po mabigyan ng luwag doon sa bandang kaliwa na yun. Kasi dito naman sa side na to, halos puro alagad po ang nakaupo. Pagka natapos na po yung may mga karamdaman, yung nasa 3 row, at pagkatapos po nun, patatayuin kayo row by row. Hintayin nyo pong patayuin kayo bago kayo tumayo. Amen po ba? At kung saan kayo matapat na alagad, manalig kayo na kung ano ang katanungan nyo, matutugon kayo. Amen po ba yon? Isa po uling magandang umaga sa inyo at magkita-kita tayo mamayang madaling araw. Bago po mag alas 5, nandito po na po kayo upang kung ano man ang sorpresa ng ating Panginoon, mapakinggan natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po. Pasensya na po pala, nalimutan ko po. Mamayang gabi po, wala tayong gawain para po maaga kayong makarating dito. Napakabuti po ng ating Panginoon. Pagkatapos po ng gawain ngayong tanghali, mamaya pong gabi, wala na po tayo. Upang maaga po tayong makauwi sa ating mga tahanan, maaga tayong makatulog at maaga tayong makagising upang bago mag alas 5, alas 3, alas 4, nandito na po tayo. Amen po ba yon? Salamat po uli. Tinatawagan ko na po yung MC, ay yung facilitator. Eto po, salamat po. Andito po si kapatid na Bioli, siya po ang papalit kay kapatid na RC. Nag-swap po sila. Salamat po. Thank you. Andyan na ba? Okay. Bilang pasasalamat po sa inyong lahat sa araw na ito, sapagkat kayo po ay nakarating sa dakong ito. Papuri po't pasasalamat sa Ama na kayo ay naanyayahan sa lugar na ito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bilang facilitator po sa araw na ito, ngunit hindi po takda sapagkat wala po ang nakatalang facilitator sa araw na ito. Kaya po, ako po ay bilang substitute lamang, subalit sa Monday, ako po ang talagang facilitator. Pero iginawad na po ng Ama na ngayong araw na ito, ako'y
facilitator sa inyo sa umagang ito. Hindi nga po ba kaya po tayo naririto sa umagang ito sapagkat tayo po ay maraming kahilingan sa Ama. Unang-una po, pasasalamat. Pasasalamat po at tayo ay nakarating sa lugar na ito. At eka nga po, tinakda na kayo ay makarating sa lugar na ito. Bilang pasasalamat po, ang ibibigay ko pong topic sa ating lahat ay pasasalamat nga po sapagkat paano nga po ba natin matutumbasan ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Ama? Unang-una po, yun nga pong eto, humihinga pa tayo. Hindi po ba? Yun po ay isa na pong labis na pasasalamat sa Ama sapagkat yung kalakasan ay taglay pa rin natin sa araw na ito. Bagamat ang mga kapatid natin na maaari pong mayroong lumbay sapagkat sila nga po ay meron din pong mga karamdaman, hindi po ba? Subalit, yan pong karamdaman ay talagang kaagipad na natin sa buhay. Iyan po ay talagang kalaog na rin po sigurong masasabi, hindi po ba? Sapagkat binigyan man tayo ng ganitong karamdaman, mga pagsubok, subalit panatag po ang ating kalooban sapagkat mayroon tayong Amang tinatawagan. Hindi po ba? Hindi naman po natin masasarili. Kailangan ihinga nating lahat ang ating lumbay sa Ama nang siyang lumikha sa atin. At sapagkat eka nga po walang makakatulong sa atin yung ating lumbay hindi natin, sa bagay, maikukwento natin sa ating mga kapatid o kapwa. Subalit, mas mahalaga ang Ama na nakakaalam kung ano ang nararapat sa bawat isa sa atin, hindi man takda ang araw ng kagalingan sa ating paghingi, subalit darating ang takda. Eka nga po, maghintay lamang tayo. Darating po doon sa takdang iyon, manalig po kayo. Unang-una po yung pananalig. Pananalig na mayroon tayong makakamit. Lahat tayo, mayroon takda sa ating buhay. Ngayon po, ay kapatid, welcome po at muli ko kayong nasilayan. Mahal na kapatid na Jessica, welcome po. Ito pong ating kapatid na sa Jessica, nagbabata rin po sapagkat alam kong makakamit niya ang kagalingan. Huwag ka lang anak, magsasawa. Yun nga ang gusto ni Lord Araw-araw, tinatawag mo siya, kinakausap mo siya. Kaya kapatid, pwede po bang pagbigyan nyo ang panawagan ng Ama upang kayo ay makapagpahayag ng pasasalamat? Pwede po ba kapatid? Aawit po bilang pasasalamat. Ang pag-awit po ang batid ko po ang ating kapatid isa rin po sa ating pagsubok na mga may pinagdaanan, karamdaman. Subalit, nandito pa rin siya nakatayo. Talagang sakripisyo po, hindi po tayo pwedeng mabuhay na walang sakripisyo, hindi po ba? Mahal na kapatid, pagbibigyan po nyo, ay salamat sa Diyos. Bigyan po natin ng masagabong palakpakan ng ating kapatid na si Jessica. Salamat anak, patnubayan ka na Ama.
Espiritu sa iyong katauhan. Amen, Lord. Thank you, Lord. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Very much. Thank you. Thank you. Maraming salamat, anak na Jessica, sa paunlak mo sa panawagan ng Ama. Sa pamamagitan ng iyong inawit, nabatid niya ang iyong sinasambit para sa Kanya. Salamat, kapatid. Tayo pong lahat, pwede magpahayag. Pwede po kayong pumunta rito sa harapan upang ipahayag nyo ang pasasalamat na nakakamit nyo sa araw-araw. Meron po bang magbo-volunteer sa inyo, mga kapatid, bilang paanyaya ng Ama na magpahayag kayo sa harapang ito? Wala po? Sige po. Sa umaga pong ito, hinihiling ko po sa inyo na kapatid, isa po, pwede po ba ang tatay nyo aking tawagan upang magpahayag ng mahal na kapatid, pwede po bang lapitan ko kayo para magpahayag kayo ng katotohanan kung paano kayo napadako sa lugar na ito? Ipagsigawan po nyo ang kadakilaan ng Ama sapagkat kayo ay naparito sa Ako po ay nagpapasalamat sa ating Ama na may kapangyarihan sa lahat. Siya po ang nagdala sa akin dito para ako ay mabigyan ng lunas ang aking nararamdaman sa aking pangangatawan. Kanya po ito hanggang lumalakas ang aking pangangatawan, tangi po akong magpupunta rito sa araw-araw. Nang dahil po sa Kanya, siya po ang magbibigay lakas ng aking pangangatawan. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. At sa ating kapatid na si Tita Biol. salamat, kapatid. Maraming
salamat sa paanyaya ng Ama at nakapagpahayag kayo. Salamat po. Mga kapatid, wala po ba? Mapakarami po nating ipagpapasalamat. Kaya malakas po ang loob natin para ipagsigawan kung ano yung mga nakakamit natin ngayon. Huwag po kayong mahiya sapagkat yun po hindi dapat natin ikahiya eh. Pagsigawan natin na ang lahat ng biyaya ay ating nakakamit. Napatanaw po ako sa inyo kapatid, bigyan po ba niyo ako ng paunlak para po kayo ay makapagpahayag. Sapagkat batid na batid ko sa inyong mata, gusto po niyong makapagpahayag. Pwede po ba kapatid? Ay, nako kapatid, wag po sabihin po ng Panginoon, anak, sinabi mo saka na lamang, pero saka na lamang kita bibigyan din, sasabihin po yon. Kaya, pasalamat po Panginoon. Eka nga po mabatid lamang kung ano yung nilalaman na inyong puso. Napakasarap na pong ipahayag sa ating mga kapatid na naririto ngayon sapagkat sila mismo magkakaroon ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanilang nadadama. Mali, sige po kapatid. Yan po ay biyaya ng Ama. Sige po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa ngayon lang po ako napunta rito, pero inihiling po ng mahal na Ama na ako po ang inakay niya. Ako po, ngayon lang po ako napunta rito sapagkat ginagabayan po niya ako. Salamat. Ginagabayan po ako sa pangangatawan ko at ako po, kahit nandudon ako sa amin, siya po ang naalala ko. At sabi ko po sa kanya, makararating din po ako sa inyo. Ito na nga po. Kaya salamat po. Salamat po, sister. Ito na po, kapatid, ang takda ng Ama upang kayo'y tawagan sa dakong ito. Kalakasan po, yun yung makakamit. Manalig lamang po, mahal na kapatid. Maraming salamat po. Bagamat matagal pa po ang ating oras, magpahayag po tayong lahat, mga kapatid na naririto ngayon. Tatang, batid ko na kayo din ay mayroong ipagpapasalamat sa Ama. Hindi po ba, Tatang? O, tayo po tayo. Huwag po tayong mangingiming. Tatapat ko sa inyo, kinukun po ako ng hilo, hindi ko malam kung ano hilo kung kumuha sa akin. Humingi po ako sa ating Panginoon, bigyan niya ako ng lakas, alusap ng pangatawan, upang magbalik sa aking katawan, ang anumang naramdaman ko sa katawan. Salamat po, marami pong salamat. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon. Marami po tayong maipapahayag sa Ama. Huwag po tayong, mga kapatid, yung pong ating nadarama at nararamdaman. Pwede po natin ipagsigawan sa buong mundo, di po ba? Yun lang naman po eh. Ang nagkakaroon po kasi tayo ng yung iba po nahihiya, yung iba po may kaba. Basta't naririto kayo sa lugar na ito, yan pong mga kabanay at hiya itapo na sa namalayong lugar. Magpahayag po tayong lahat. Meron pa po ba na pwede kong lapitan? Ito po ang ating kapatid na isang alagad na magpapahayag po ng kadakilaan ng Ama. Thank you, kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Parang inaantok po kayo. Lakasan nga po natin.
Ayan. So, umaga pong ito, papahayag ko lang po sa inyo yung kadakilaan ng Diyos. Kung kanina po, paano nagpahayag yung aking tatay. Kasi po noong Lunes po yun, Lunes Santo po ng madaling araw, kinatok na po ako ng nanay ko sa kwarto kasi sila po yung kasama ko sa tahanan. Nung pong sabi niya, ang tatay mo hindi makatayo, naghanap na po ako ng pang-BP. So, ang presyon po niya is 180/110. Umano po sa isip ko na banyosan muli siya. Nagpakulo po kami ng tubig, tapos po, hindi na po talaga siya makalakad. Hanggang sa inabot po na, kasi po malapit lang din yung isang kwarto doon sa CR, sabi namin ni nanay, kung kaya mong paipod, yung puwet, usad-usad lang po ng konti, makakarating doon sa CR. Purihin, dakilain ng Diyos. Nung po siya'y mabanyosan ko, sabi ko, Ama, batid mo po ang gampanin sa dakong ito ng Lunes Santo. Sabi ko, ipahintulot mo po na makarating ako, sapagkat may pasyente rin po akong nais na makarating dito nung araw po na yon. Inano po niya sa akin, anak, sulong gumanap ka. Ako ang bahala doon sa iiwanan mo. Nung ibinipi ko po siya uli bago ako umalis ng tahanan namin noon, nag 120/80 na po. Bigla pong bumaba. Tapos po nung tanghali, para pong may kaba. Sabi ko po dun sa anak ko, dahil dito po kami nakapwesto, dun sa panganay ko, dahil kasama ko po yung dalawang anak ko, sabi ko, pakitawagan mo si Lola, pakitanong kung kumusta na si Lolo. Sabi ko pong ganun sa panganay ko. Ayun nga po, sabi nga, nahihilo na naman uli. Hindi ko po pinansin hanggang sa dumulog nga po ako, sabi ko sa kanya, pagkaloob mo po na isa sa mahugasan ng paa, yung dalawang anak ko, at makainom ng tubig, sabi ko pong ganon. Talaga po nagbata kaming mag-ina. Matapos po na mahugasan at makainom yung dalawang anak ko, tingnan niyo po kung paano pinagtiyap-tiyap. Paglabas po namin, mayroon pong pasyente na nasabayan agad kami papauwi. Nung pong pagdating ko sa tahanan namin, pinatayo ko na po, hindi na siya makatayo, talaga pong bumabagsak na yung katawan niya. Sabi nga po ni nanay tsaka tatay, sabi niya, dalhin niyo na ako sa ospital. So bilang anak, binigay po yung dinala namin sa ospital. Nag-text po ako sa mahal na apo kung paano po niya ako binasbasan nung oras na yun sa pamamagitan po ng text. Hindi ko po alam kung paano ko nagampanan yung takbo dito. Kasi kami nga lang po nung mother ko, tapos yung kapatid ko po na mas matanda sa akin, gabi na po siya kasunod po namin na dumating sa ospital. Maraming salamat po sa mga kapatid kong alagad kung paano po ako dinulog nung mga araw na yun na ginagampanan ko sa magulang ko. Nung pong araw din na yon, kung paano po kami pumunta ng ospital, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Talagang buhay siya. Kung paano yung kapitbahay, yung pinsan niya na stroke, latag po yung katawan. Ipinakita na naman po muli sa akin ng Diyos na kapag naglingkod ka sa Kanya ng tapat, hindi niya pababayaan ang mga mahal mo sa buhay. Ganyan pong kadakila ang Diyos, kumilos sa bawat isa. Kaya po, papurit pasasalamat sa Ama sa kaganapan sa magulang ko. Ipinakita lamang niya kung paano siya kumilos. Sabi ko nga po, paano kaya kung hindi ako nadako at natungtong sa dakong ito? Paano kaya kung hindi ko siya nakilala? Paano kung pakikibakahan ang bawat araw na may pagsubok na hindi mo alam kung saan kasisilong? Subalit, mapalad nga po ako, natungtong ako sa dakong ito, nakapaglingkod sa dakong ito, sa gabay at patnubay ng Espiritu, sa ganang bilang pagkatao, wala pong magagampanan. Sa ganang bilang ako, hindi ko po alam kung paano ang lahat. Subalit, dakila ang Ama, papurit pasasalamat sa Kanya kung paano ang gabay at patnubay na ibinigay niya sa amin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nagpahayag sa umagang ito.